Napakarami po mga tao nanghihina pero hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang nanghihina. Dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kapangyarihan. What is strength? What is power? Who is really strong and who can really be powerful? Yan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. Pinamagatan natin, The Secret of Real Strength. Heavenly Father, we thank you for who you are in our lives. Thank you for preserving us, O Lord, preserving our lives, preserving our livelihood. And thank you, Lord, for protecting us from all works of evil. Salamat, Panginoon, dahil kami binibigyan mo pa ng isang panibagong araw ng buhay, panibagong araw ng pagpapala, ng pag-asa. Nawa, Panginoon, kami po ay magtuon ng pansin sa inyo. Kung meron kayong makakaagaw sa aming atensyon, isinusuko namin ngayon man, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami, cleanse us from all our iniquities. Purify even our motives for being here today. And we pray that you will move and walk among us. Bless us with your holy words. Empower us, O Lord, and glorify yourself. Lord, protect us from all work of evil men and evil spirits. Protect us from deception, from harmful forces that would like to destroy your people. And we ask you, Father, to move in our midst, to sit on your throne of power, and dispense blessings to your people. Yan din po ang dalangin namin, hindi lang para sa amin ngayon sa bulwagang ito, kundi para sa lahat ng mga anak mo na nagtitipon-tipon upang kayo sambahin, makinig ng iyong salita. Kumilos po kayong may kapangyarihan. O Lord, march and trample over the work of the enemy, and may your name be glorified. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. The secret of real strength. So Mark 11:23-24, we see a very familiar line of verses. The Lord speaking here, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Very, very powerful words coming from the mouth of the Lord. Sabi niya, katotohanan ito, sa totoo lang, ito ang dapat ninyong malaman. Kung pagsabihan niyo ang bundok na yan na ihagis niya ang kanyang sarili dyan sa dagat, at di kayo nagdududa kahit kapraso na yan ngayon magaganap, ay walang dudang mangyayari ang ganyang mga bagay. Sabi niya, kung ano man ang hilingin niyo sa panalangin, kung may pananalig kayo at nananiwala kayong tatanggapin niyo ito, ay ito'y mapapasa inyo. In Luke 17:6, he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. So kasing liit man lang daw ng buto ng mustasa, at ito'y napakaliit na buto, halos sa kasing laki lang ng ulo ng isang aspile, just like a pinhead. Kayang-kaya niyong utusan ang anuman, maging ang puno na ito, ay bubuhatin ang kanyang sarili at ihahagis sa dagat. So what is real strength? Real strength is the ability to move mountains, whether they are mountains that are symbolic. Symbolic language ba ito? At sa kultura po ng Israel, madalas inihahalin tulad ang malalaki at mabibigat na problema sa mga bundok. So maaring pwede ring sabihin na kung may pananalig kayo, ano man ang suliranin ninyo, mahahanapan ninyo yan ng kalutasan. Real strength is the ability to ask and receive anything from God. Kung atin lang pong nanamnamin itong mga salita na to, ito pa lang sapat na para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Pero, naaalala ba natin ito? Naniniwala ba tayo sa mga salitang ito? Yun ang una-una natin dapat itanong. Nasabi ng Panginoon, kung kayo nananalig, anuman ang inyong hilingin, ay ipagkakalob sa inyo. So real strength is to do what is beyond the ordinary. Makalampas tayo doon sa karaniwan. To do what is beyond the limits of man. To go beyond the physical, or to go beyond what we call the natural. Malampasan yung mga ordinaryong limitasyon ng mga tao. Kaya sa Mark 16:17-18, sabi ng Panginoon, and these signs will accompany those who believe. Accompany, ha? Kung naniniwala ka, kakambal mo ito. Sabi niya, these signs will accompany those who believe. In my name, they will, one, drive out demons.
2, they will speak in new tongues. 3, they will pick up snakes with their hands. And 4, when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. And 5, when they place their hands on sick people, they will get well. This is really beyond the normal, beyond the physical, beyond the natural. Is this symbolic or literal? Marami po dito, literally, nangyari din. Talagang sa pangalan ng Panginoon, nagpapalayas ng mga masasamang espiritu ang kanyang mga alagad. At yung sa Acts, lalo na sa chapter 2, nakita natin na nakapagsalita sila ng mga wika na hindi nila napag-aralan talaga sa kanilang buhay. At naunawaan ng mga nakikinig sa kanilang mga sarili-sariling wika yung katuruan tungkol sa kaligtasan. They will pick up snakes with their hands. Si Paul, tinuklaw ng isang makamandag na ulupong. Subalit ano nangyari? Nagtaka ang lahat sapagkat dapat ay mamatay siyang bigla, ay hindi siya namatay. Nangyayari ito, ang pagpapagaling sa mga taong may sakit, pati nga patay ay bumangon sa maraming mga pagkakataon. Pero ito po bang mga kwento na ito ay may talab pa sa atin? O parang ang trato na lang natin sa kanila ay para mga mito, mga alamat, kung paano natin tinatrato ang mga kwento tungkol sa mga Diyos doon sa Olympus, sa Greek mythology, kung paano natin itinatrato ang mga kwento na pambata tungkol kay mga Cinderella at mga Snow White at sa ating mga alamat. Dahil kung tinidibdib po natin itong mga katuruan na ito, hindi tayo dapat nanghihina kailanman. Sabi kasi, this will accompany those who believe. Magiging natural na kakambal ng pananalig ang mga himala. Hindi lamang sa mga piniling tao, sa mga piniling panahon, because God is the same yesterday, today, and tomorrow. At maaaring mga ibang forma ng mga himala ang ating nararanasan, subalit hindi pala nakabukas ang ating mata para maunawa natin na yun ay himala. Hindi lang naman nakalimitado dito sa mga halimbawa na ito ang mga himala na maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay. What is the source of real strength? Ano nga po ba ang pinanggagalingan ng tunay na kapangyarihan? Walang iba kundi pananalig. Faith. Ang Panginoon na nagsabi, faith. And what is faith but limitless trust in God? Hindi yung limited. Hindi yung trust in God, MWF. Hindi yung trust in God every now and then, kundi limitless, timeless trust in God. Pagtitiwala na walang patakaran, walang pinipiling panahon, at walang pinipiling hangganan. Observe the miracles received by and done for the believing blind, for instance. Nakita niyo po yung himala doon sa isang bulag, Matthew 9:27 to 30. As Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." When he had gone indoors, the blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I am able to do this?" "Yes, Lord," they replied. Then he touched their eyes and said, "According to your faith will it be done to you." And their sight was restored. Anong pag-asa ng taong bulag, lalo nung panahon ng Panginoon, wala pa namang mga operasyon, wala pang surgery, para gawin ang dapat gawin dyan sa mga nabubulag na mga mata? Lalo't kung ang nabulag ay isang mahirap na tao lamang, na kahit pa nga merong operasyon, hindi naman niya kayang ma-afford yun. Lalo't mangmang na hindi niya alam kung anong pinagmulan ng kanyang pagkabulag. Anong pag-asa? Pero ang dalawang bulag na ito, nabalitaan nila ang Panginoon at nanalig sila. At sabi niya, "Kahabagan mo kami, anak ni David." At susunod-sunod sila hanggang pumasok ang Panginoon sa loob ng isang bahay. Sumunod pa rin sila. At sabi ng Panginoon, "Naniniwala ba kayo na kaya kong gawin yung hinihingi nyo?" "Opo." Kung paano kayo nananalig, ganyan ang nangyayari sa inyo. At hinipo ng Panginoon ang kanilang mata at nagwika ang Panginoon, kung ano ang inyong pinaniniwalaan, siyang magaganap sa inyo. At alam na natin ang kasaysayan, their eyes, their sight was restored. The faith of the blind men moved the hands of the Lord. Hinipo ang kanilang mata. And the faith of the blind men moved the lips of the Lord to pronounce blessings. At sabi, kung ano yung pananalig, siya yung tatanggapin. Can you imagine the faith of blind men moving the eyes, moving the hands rather, of the Son of God? Up to now, the believing
The believers, the followers of the Lord, can move the hands of the Lord in faith and through faith. Anak ng Diyos, King of Kings, Lord of Lords, makapangyarihan sa lahat, mapapakilos niyo ang kamay niya to do favor to you, and that is done by faith. At hindi lang yung kamay ng Panginoon ang kumilos, ang kanya ding bibig. At alam niyo naman, pag ang Lord na nagsalita, mangyayari yan. Sa Genesis nga, sabi niya, let there be light, and there was light. Let this happen, and it happens. The powerful words of the Lord. And what moved the hands? What moved the lips of the Lord? Faith. The same faith that can acquire and ask for the same things even today. Consider what happened to the leper. So Mark 1:40-42. A man with leprosy came to him and begged him on his knees, if you are willing, you can make me clean. Filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. Mas sasaya I am ka kung willing. pag-aaralan mo yun at He said, tanggapin. be clean. Kung meron kang gusto, Immediately, the leprosy left him and he was cured. So nakita po natin ito. The faith of the leper, once more, moved the hands of the Lord. The Lord touched the leper. Bawal gawin nyo nun. Hindi mo pwedeng hipuin ng may ketong. Ibig sabihin, mag-iisa na lang siya talaga. Wala nang makakatulong sa kanya, ni walang makakahipo sa kanya. But the Lord breached protocol. The Lord went beyond what was ordinary and what was expected. And He touched an untouchable person who was a leper. And then He said with His lips, be clean. Doble-dobling ministration from the Lord. The touch of His hands and the words of His mouth. And the leper became clean. Ano pa po bang sitwasyon ang mas lalala sa may leprosy o sa bulag? Lalong-lalo nung mga panahon na yon na talagang incurable ang leprosy. Ngayon nga, curable na yan eh. Na pag bulag ka na for life, wala ka ng pag-asa. So kung ano man ang equivalent nun ngayon sa kalagayan natin, pag-asa. So kung ano man ang equivalent nun ngayon sa kalagayan natin, ibig sabihin lang yung talagang wala ng pag-asa. Yung talagang wala ka ng maaasahan pang lunas. Pero dahil may pananalig sila, gumalaw ang kamay ng Panginoon at namutawi sa labi ng mga Panginoon ang nakapagpapagaling na mga salita. Tingnan niyo yung batang babaeng namatay, the dead girl, the daughter of Jairus. Luke 8:49-56. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. Powerful sentence, huh? Don't be afraid, just believe. Dapat pinapaulit-ulit natin sa sarili natin yan eh. Pag natatakot tayo, don't be afraid, just believe. Meron kang problemang financial, don't be afraid, just believe. Meron kang problemang physical, emotional, don't be afraid, just believe. Meron kang problema na technical, practical, don't be afraid, just believe. Yan ang mga dapat natin pinapaulit-ulit sa ating sarili dahil yan mismo ang sinabi ng Panginoon. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Stop wailing, Jesus said. She is not dead, but asleep. They laughed at him, knowing that she was dead. But he took her by the hand and said, my child, get up. Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to give her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. Now, it's the faith of the recipient that moved because the recipient was dead. But the faith of the father of this girl. Nadadagdagan ang pag-unawa natin how to move the hand of God. It doesn't always have to be you who has the need, but anyone who cares for you and who believes in the Lord can intercede for you and move not only the hands of the Lord, not only the mouth of the Lord, but also the feet of the Lord in this particular story.
Dahil malayo sila nun sa bahay ni Jairus at inilapit ni Jairus ang kaso ng kanyang anak sa Panginoon, ang Panginoon ay naglakad patungo sa kanyang bahay. The Lord of Lords, the Lord of Glory, Prince of all, King of all kings, hihilingan mong magpunta sa iyong bahay. At nagpunta. At sa kabila ng mga balakid, namatay na nga yung bata, pinagtawanan pa siya ng mga tao dahil alam nilang namatay na. Anong nangyari? The spirit of the girl returned. Hinawakan ng Panginoon ang kamay ng batang ito. Sinabihan, bumangon ka. Bumalik ang espiritu. Kung yung espiritu ng tao ay nakawalan at umalis na doon sa katawan, pinabalik pa. Yung pa ba namang katinuan ng isang taong nawawala sa kanyang sarili ang hindi mapabalik ng Panginoon kung nananalig tayo? Yung pa ba naman pag-ibig sa iyo ng isang dating nagmamahal na nawala at naligaw ng landasan, hindi pwedeng ibalik, pag-ibig lang yun. Yun ang espiritu nawala na, bumalik pa. Yun lang bang puhunan mo sa negosyo na nawala dahil minsan ka nang nalugi, hindi pa ba mapapabalik ng Panginoon yun kung nananalig ka at gagawin mo ang tama? Kung yun bang dati mong mga magandang kalagayan sa buhay ay nawala ay hindi mapapabalik, imposible ba? Walang imposible sa Diyos. Kung yung espiritong nawala na ipinabalik pa, anong hindi pwede pabalikin? Pero dapat nananalig. At ngayon dapat nating pansinin, ito'y pananalig hindi na nung batang namatay dahil patay na ngayon Pananalig ng kanyang ama. At maaring ng kanyang ina rin na hindi naman sumalungat sa mga nangyari. Kung tayo ay may pananalig, maaari tayong lumapit sa Panginoon para sa iba. At alam niyo po, kung medyo mahina ang inyong pananalig, lumapit doon sa may pananalig at hayaan siyang lumapit sa Diyos. Si Tabitha, isang napakahusay na babae, at ang mga nagluksa nung siya'y namatay, meron din silang maituturo sa atin. Acts 9:36 to 42. In Joppa, there was a disciple named Tabitha, which when translated is Dorcas, who was always doing good and helping the poor. About that time, she became sick and died. And her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, "Please come at once." Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing him the robes and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Peter sent them all out of the room. Then he got down on his knees and prayed. Turning toward the dead woman, he said, "Tabitha, get up." She opened her eyes, and seeing Peter, she sat up. He took her by the hand and helped her to her feet. Then he called the believers and the widows and presented her to them alive. This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Napakagandang idiin, many people believed in the Lord, not in Peter, They believed in the Lord. Alam nila kung sinong paniniwalaan nila dahil si Peter ay isa lang kasangkapan. Namatay na si Tabitha, subalit dahil siya'y mabuting tao, matulungin sa mga mahihirap, iginagawa pa niya ng damit yung mga balo at mga kapuspalad. Kaya nung nabalitaan ng mga ito na si Peter ay nasa paligid-ligid lang nila, hindi nang kalayuan, ipinasundo, nakiusap sila kay Pedro na puntahan ang lugar na ito. Nananalig sila na through Peter and through Peter's faith, something great can happen. Hindi sila ang nanalangin para kay Tabitha. Humanap sila ng mananalangin para kay Tabitha. At si Peter ang ipinatawag at dumating naman. At dahil ipinakita nila ang lahat ng mga pruweba ng kabutihang loob ng babaeng ito, maging si Pedro ay na bagbagan damdamin. At sabi niya, "Sige, lumabas kayo. Lumabas kayo at mananalangin ako." At nanalangin siya mag-isa. At patapos ang panalangin, inutusan niya ang bangkay, "Bumangon ka." Dumilat ang mata, umupo. Tinulungan niyang tumayo, binuksan ang pinto, sabi niya, eto na siya. Magpapagawa na naman kaya ng mga damit. Dahil nabuhay na naman ito.
Kita nyo, dahil siya ay useful, marami siyang tulong, pinahaba ang buhay. Ngayon, kung wala ka namang ginagawa sa buhay, baka iksiyang ka pa. Marami kasi siyang nagagawang kabutihan. Pero anong mahalagang tingnan natin dito? Iba namang klaseng miracle ito. Nananalig yung mga babae na nagluluksa na may magagawa para dito sa namatay. Pero siguro hindi ganun kalaki ang pananalig nila na sila mismo ay magiging kasangkapan ng pagpapala. Nagpatawag sila ng isang mas pinananaligan nila na maaaring napatunayan na ito'y kinakasihan ng Diyos at ang pananalig nito'y higit na matibay kaysa sa kanila. Kaya tumawag sila ng iba. Kaya mayroong ministry of intercession. Katulad ni Jairus, tinawag niya ang Panginoon, pero directly na yun, Panginoon na. Pero itong panahon na ito, umakyat na sa langit ang Panginoon, wala na siya sa lupa, ang tinawag, disciple. At yung disciple ang nanalangin, hindi siya ang nagpagaling, hindi siya ang tumawag para mabuhay yung tao, nanalangin siya. At dahil sa pananalig ng mga balo, na hindi siguro masyadong malaki, pero big enough para tumawag ng isang mas may lalaking pananalig, at dahil sa pananalig nitong si Pedro, nabuhay itong si Tabitha. It is important. Mark 9:23, everything is possible for him who believes. Walang imposible sa naniniwala. Miracles happen when God's initiative plus God's power operate. Maaari namang magkahimala nang hindi natin hinihingi sa Diyos, siya ang may kusa. Initiative ng Diyos at pagkatapos kapangyarihan ng Diyos, nagsama, may himala. Pero maaari rin magkahimala na nagsisimula sa panalangin. Man's faith and prayer of faith plus God's power. When they agree, when they fuse together, miracles happen. Yung nananalig ka at yung pananalig mo ay nakatugma ng kapangyarihan ng Diyos, may mangyayari. Pero kapangyarihan lang ng Diyos, wala ka na naman pananalig, huwag kang umasa. Bagamat hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos, dahil kung gusto niyang maghimala, nananalig ka hindi, pwede naman niyang gawin. But do you notice that in the Bible, God always involves people? Laging kasali sila sa creative process. Mananalig sila, mananalangin sila, tapos may sagot. When a truly believing person's prayer matches God's power, a miracle can explode. Laging nandyan ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na iiba. Pero lagi bang nandyan ang ating pananalig? The people asked Peter to pray, to do something. At sa James 5:16, malinaw, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So be righteous yourself. And in the time of your need, if you are not that righteous, if your faith is not that strong, find someone like Peter who can pray with you and for you. And the faith of another person can actually benefit another. Tulad ng nangyari sa anak ni Jairus. Paminsan-minsan naman, may mga bagay na ang himala ay mangyayari nang walang ginagawa ang tao, kundi manalangin lang. You know, at times, pure prayer without and beyond work is needed to bring about the power explosion. Katulad sa Mark 9:29, nung merong hindi mapalayas na masamang espiritu ang mga disciples, sabi ng Panginoon, this kind can come out only by prayer. Sa panalangin lang, only by God's work can it happen. Although this work is initiated by prayer. Prayer. Faith. Yun lang dalawa na yun kung meron po tayo at magkatugma yung prayer life at faith natin, nothing will be impossible. Those who have faith have the strength. Ang tunay na lakas ay hindi kayamanan sa pera, hindi charm, hindi political power, hindi popularity, hindi physical force, but faith. Because faith can move the mighty hand of God. Prayer can make the mighty lips of the Lord pronounce blessings. When we pray according to His will, He hears us. So exercise your faith. Ito na yata ang pinakamahalagang leksyon na pwedeng pag-aralan. Exercise your faith. Practice in, put to use, so it will become more and more powerful.
And if you think you don't have enough faith, ask God for more faith. Even the disciples did that. Luke 17:5, the apostles said to the Lord, increase our faith. Gaano karami sa atin ang nananalangin yan? Yung iba, Lord, dagdagan niyo po ang pera ko. Palakihin niyo po ang bahay namin. Damihan niyo po ako ng kaibigan. Paramihin niyo ako ng ganito at ng ganyan. Pero nananalangin ba tayo nung tama? Increase our faith. Manalig. We should all go back to the simple, childlike way of praying. We should all go back to childlike faith. Alam niyo yung pananalig ng bata, hindi yan natitinag. Kaya pag sinabi mo sa bata, o sige, sa ganong date, papasyal tayo. Kahit nung dumating na date na yun, bumagyo, lumindol, pumutok ang bulkan. Nagbibihis na yan. O ba't ka nagbibihis? Sabi niyo po, papasyal tayo sa araw na ito. Kasi nananalig siya. Wala siyang duda. Childlike. Kaya sinabi ni Lord, unless your faith becomes like one of these little children, you will never see God. Kung bisa sobra kang dumudunong, ang nangyayari tuloy, nagda-doubt ka. Dumadami ang iyong alam, nagkakaroon ka tuloy ng mga agam-agam sa buhay. The increase of knowledge should actually point to the Lord Jesus. And the more knowledgeable we get, the more faithful we should become. And the more faith we should have. We can be blessed only by going back to the simplicity of faith. And in case we lack faith, we can ask for more faith, or we can ask someone who has a strong faith to intercede for us. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y dumadating sa mga panahon ng buhay nyo na talaga ang pananalig nyo napakalakas, talagang walang kaduda-duda at talagang napakainit ng inyong relasyon sa Diyos, it's time to intercede for other people so that they will benefit from the power of your faith. Napakalaking ministry yan. Napakalaking ministry na kung tayo nananalig, ipanalangin natin ang ating kapwa. Gaano karami sa inyo ang nawawalan na ng pag-asa tungkol sa inyong hanapbuhay? Nawawalan ng pag-asa tungkol sa inyong kalusugan? Nawawalan ng pag-asa tungkol sa inyong mga mahal sa buhay? Remember, ipagpe-pray lang natin, Lord, do what is right. Hingin ninyo sa Panginoon. Ask the help of people who are also strong in faith. Kung yung spiritong umalis na pabalik, yung pa bang pag-asa sa ating buhay ang hindi maibalik ng Panginoon? Yung pa bang katinuan sa mga lumabong isip ang hindi maibalik? I have one thing to admonish everyone. Do not stop believing no matter what. Kuminsan po kasi naniniwala tayo, pero pag nainip na tayo, kumukupas na yung ating paniniwala. Naniniwala tayo, pero pag tayo nakaranas ng kabiguan, naapektuhan na yung ating pananalig. Yun ang pandaraya ng kaaway. Kaya ang gusto ng kaaway, lagi tayong magduda, lagi tayong matakot, sapagkat pag nagdududa tayo at natatakot, nagsasuffer ang ating pananalig. Kaya sabi ni Lord, do not be afraid, only believe. Pwede nyo ba sabihin sa sarili nyo yan? Do not be afraid, only believe. At paulit-ulitin nyo yan sa inyong sarili pagka tayo ay tinutokso ni Satanas na matakot, nervyusin, kabahan. Sabihin mo, yung sinabi ni Lord kay Jairus, do not be afraid, only believe. Pwede nyong i-computer print out yan o isulat nyo sa kamay. Ilagay nyo sa tokador nyo, ilagay nyo sa inyong salamin, sa dresser, sa refrigerator, sa pinto. Nakalagay, do not be afraid, only believe. Because fear takes away faith. And it is faith that we need to please God. Sabi sa Bible, without faith, it is impossible to please Him. Heavenly Father, kayong nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming pananalig. Siyasatin niyo po ang aming puso. Nakakakita po ba kayo ng mga duda? Nakakakita po ba kayo ng panghihina ng loob? Lord, it is our prayer now that you increase our faith. People of God, I like to pray for those who would like to ask God for more faith. You stand up and we're going to ask God by His kindness through His mercy that even He will increase our faith. Isang magandang pananalig. Subalit, lagi tayong nadadaya na paglalaroan ng buhay. Panginoon, tumitindig sa iyong harapan ng mga anak niyo na inaamin na dumarating ang mga panahon na nagkukulang ng pananalig sa inyo. Una, patawarin niyo po kami sa aming kakulangan ng pananalig.
ipagpatawad niyo, Panginoon, ang panghihina ng aming pananampalataya. Lord, aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan ni Jesus na iyong anak, at alang-alang sa kanyang paghihirap para sa amin, humihingi kami, tinihiling, dagdagan niyo ang pananalig naming lahat. Pati ito nang gagaling sa inyo because all good things come from you. So we ask you, Father, to increase our faith. Increase our faith. Privately and silently, ask the Lord. Ask the Father in heaven to increase your faith. Magsiupo po ang lahat at patuloy na manalangin. Ask the Lord to increase your faith. At ngayon nais kong humiling ang ilang na tumayo. May nais po akong hilingan. Mga kapatid natin ngayon, na salamat sa Diyos and thank God and praise God. At this moment, you will consider yourself na merong very strong faith and you acknowledge that it is coming from the Lord. I like it to stand up. Yung merong ngayong panahon na ito, nasasabi niyong, salamat sa Diyos at ngayon, malakas ang aking pananalig. Sino pong nais tumayo sapagkat ipapanalangin ko kayo na magamit kayo ng Panginoon to minister to other people? I like to pray for you, those who say, now I have strong faith at this time, this season, this moment, this period. Thank God I have strong faith. I like to consecrate you and your faith to the Lord, that many people will be blessed through you and that you will be intercessors. Sino pa po ang magsasabi, purihin ang Diyos, hindi ito pagyayabang, pagbibigay ng acknowledgement sa Diyos, na salamat sa Diyos, nananalig ako, malakas ang pananalig ko ngayong mga panahon na ito, bagamat hindi siguro lagi, but I like to be used by the Lord. Kung may tatayo pa, tumayo po kayo. Panginoon, salamat at ang mga taong ito sa aming kalagitnaan, nag-aapoy ang kanilang pananampalataya, na mainit at marubdob ang kanilang relasyon sa inyo sa pananalig, Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo mga taong ito. Gamitin niyo sila, Panginoon, sa isang makapangyarihang paraan na sa pamamagitan ng kanilang pananalig, maraming taong makinabang. Dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. May their prayers move your hands, move your feet, move your lips, O Lord, to bless many people, that these who are standing up will bring to your presence, into your very holy presence. Pagpalain mo mga ito, ibukas mo ang kanilang mga mata kung sinong dapat nilang paglingkuran, sinong dapat nilang ipanalangin, sinong dapat nilang lapitan, kaninong paglapit ang dapat nilang pagbigyan at manalangin para sa mga ito. Panginoon, bigyan mo po sila ng manlinaw na pananaw kung sino-sino ang mga maaari nilang paglingkuran upang daanan ng pagpapala sila patungo sa mga tao. We consecrate them unto you and dedicate them to you, O Lord, that at this point in their life, when they have strong faith, O God, you will work in them and through them, and you will touch many people to them. You will heal people through their prayer. That you will heal broken relationships through their intercession, counsel, and prayer. And you, O Father, will use them mightily to bring peace where there is discord and trouble. And that they will bring hope, that they will bring empowerment to people who are weakened by their experiences in life. Ang mga tao at Panginoon, ito ngayong matibay ang pananalig sa inyo, gamitin nyo na maging pagpapala sa kanilang mga pagpapayo, pagpapaliwanag, sa kanilang mga pananalangin. Lord, may spirits return to people who have lost their spirit. May emotional well-being return to those who have lost their emotional health. At nawa, Panginoon, loobin mo rin maging mga kasakitang pisikal ay gumaling sa pamamagitan ng kanilang mga intercession. Use them as your mighty intercessors, O God, and give them this calling, this mission, that they will be your ambassadors. Touch people through them, O God. Thank you for them. We thank you, Father. And may you even increase their faith, and that they will walk bearing your name, bearing your light where there is darkness, and bringing your word, your peace, and your healing. Bless them, Father, in the name of your Son, Jesus. Amen. Please sit down and continue in the spirit of prayer. Yung po mga hindi tumayo, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon na may mga tumayo na sila yung malalakas ang pananalig ngayon at ipanalangin yung sila maging kasangkapan ng pagpapala tungo sa maraming tao. Silently continue to pray. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat maaari kaming manalangin para sa isa't isa. Nawa yung mga taong nasusukat nila ang kanilang sarili ngayon. At salamat sa inyo dahil malakas ang kanilang pananalig. Bigyan mo sila, Lord, ng ministry na malinaw. Lalong-lalo ang ministry of intercession.
Ituro mo sa kanila ang mga dapat ipanalangin. Ituro mo sa kanila ang mga taong dapat ilapit sa inyo. At sa mga tao naman pong nangihina, ituro mo sila sa mga taong malalakas na ito, sapagkat yan ang utos mo sa amin, nagpalakasan kami sa isa't isa, that we strengthen one another. Na hindi ito maging dahilan ng pagmamalaki at pagmamataas, subalit ito'y lalong maging dahilan para kami magpakumbaba, sapagkat kung ano man ang lakas na aming tinatamasa ay galing lang sa inyo. Nawa ito'y magamit sa pagpapalakas sa iba. Ituro mo sa amin ang aming pananagutan sa aming kapwa. Ituro mo rin magpakumbaba ang mga nangihina at aminin ito't lumapit at magpatulong, magpadalangin, sapagkat ang init ng isang mananampalataya ay maaaring gamitin upang tumulong sa isang hindi ganoong kainit sa panahon na ito. Nawa, Panginoon, ang aming pananalig ay lalo ninyong makita na lumalago. Patuloy nyo kaming turuang sumamba sa inyo, magtiwala ng ganap. Never to stop believing, although what we see on the surface seems contradictory to what we are praying for. Kahit, Panginoon, ang sagot nyo sa aming mga prayer ay no or wait, patuloy pa rin kaming manalig. Kahit kami naiinip na, kahit kami ginugulo ng sanlibutan, patuloy kaming manalig. May the Lord, the Father of our Lord Jesus Christ, give you the faith that cannot be shaken by the environment, by what happens around. May the faith of the saints, may the faith of the martyrs, may the faith of those who have gone before us be our model and inspiration. Panginoon, continue to increase our faith so we can be powerful. We thank you in the name of your Son, Jesus. Amen.